So inshallah, singit natin ngayon itong Ajurumiyah. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ito nga reference natin, ito nga, Matnul Ajrumiyati fin Nahwi li Sheikh As-Sanhaji. Ito yung pangalan niya, si As-Sanhaji, yung author ng Ajrumiyah. So ito ay summary ng mga grammatical rules. At siya, alhamdulillah, yung sinasabi pinapanood ko kasi yung ano nito yung sharh nito, yung paliwanag ni Sheikh Uthman Al-Khamis tungkol dito. Sinasabi niya na, alhamdulillah, yung mga maalam na nakikilala talaga sa kanilang kaalaman, minsan hindi sila sumikat o hindi sila nakilala dahil nagpasikat sila. Bagkus yun ay tanda ng kanilang ikhlas. Alhamdulillah na kinilala sila ng mga tao o pinararangalan sila ni Allah dito pa lang sa dunya. So, biruin ninyo itong si Ibnu Ajrum, yung tatay niya kasi Ajrum yung pangalan. Ibnu Ajrum yung kanyang apelyido. Kaya tinawag itong Ajrumiyah. Meron nitong paliwanag din si Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Itong nandito. Na from time to time sisilipin natin. So nalaman natin kahapon mula kay Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na ito ay murakkab, na ibig sabihin ito ay laf pala. Ito ay laf, na ibig sabihin ito ay nasa anyo ng pananalita. Kaya nga ito ay tinatawag na laf. O kung sa English, parts of speech, aksamul kalam. Yung nga, al-lafdu ma'nahu huwa nutku bil lisan. So, pinopronounce ng dila. Pero kung ito ay nakasulat at binasabo, bandang huli ito ay nagiging nagkakaroon ng kahulugan ng laf sa iyo. Pero yun nga, ang mga senyas, meron tao nakatayo, sample dito kahapon, di ba? Meron ditong tao na nakatayo. Halimbawa, walihada law asyarta li insanin waqifin bil julusi masummiya kalaman. Kung yung taong nakatayo, sa senyasan mo na umupo, hindi yun pananalita. Senyas yun. Although naiintindihan niya na pinapaupo mo siya. Although naiintindihan niya na pinapaupo mo siya. At gayon din, walaw ra'ayta syaksan waqifan fakatabta fi waraqatin ijlis fa innahu la yusamma kalaman inda nahwiyin. So, sa mga grammarian sa Arabic, may nakita kang tao nakatayo, sumulat ka sa papel, ijlis, maupo ka, yung sinulat mo na yon, makita niya at umupo siya, hindi pa rin yun maituturing na kalam ayon dito sa grammar. Li'annahu laysa bilafdin. Pero yung murakkab, ya'ni alladhi yatarakkabu min kalimataini fa akthar walaw takdiran. So may tuturing na murakkab ang isang salita, isang speech. Ang tinutukoy ko dito speech, either sentence o phrase na merong kumpletong kahulugan. So binubuo ito ng dalawang salita. Halimbawa nga, kapag sinabi mo hal, ang hal, di ba, isa itong paraan ng pagtatanong. Istifham, na ang sagot nito ay yes or no. Pero pag tinanong mo, halimbawa, hal ataka hadithul ghashiyah, dumating ba sa iyo ang balita tungkol sa ghashiyah? Kumpletong sentence yun. Pero tanong mo lang hal, naghang ka na, hindi na nasundan yung sinasabi mo, hindi yung kalam. Hindi yun kalam. Fala yusamma kalaman inda nahwiyin. Labudda an yatarakkaba min kalimataini fa akthar tahqiqan aw takdiran. Famatalan, tahqiqan idha qulta qama zaidun. So halimbawa sinabi qama zaidun, ano ibig sabihin qama zaidun? Qama, tumayo. Di tumayo ka, tumayo si Zaid. Kasi yung Zaid dito pangalan ng tao. At qama, actually, ito na yung root word nito. Wala na itong iba pang panggagalingan. Qama, at ang root word palagi sa Arabic, Third person na singular
na masculine, na ito ay palaging gaib na mufrad at mudakkar. Hada murakkabun min kama wa zaidun. Binubuo daw ito ng salitang kama at zaidun tahkikan, na totoong binubuo talaga sila. Wa takdiran idha qulta kum. At ito naman yung takdir na tinutukoy dito. Takdiran na, kumbaga, kung kanina, yun talaga yung direktang kahulugan. Kama zaidun. Nababanggit pati yung subject. Pero dito kum, ang kum, pautos, amar. At ang pautos, ano ito? First person, second person, o third person? Second person. Mukhatab. Kasi ang pautos, palagi namang may inuutusan ka. Although maaring mangyayari sa Arabic, falyakum, halimbawa, maaring yan ay mauunawaan bilang pautos pero third person, o falnakum, na tumayo tayo, maaring mauunawaan bilang first person pero hindi ito. Ito ay second person palagi. Hada lam yatarakkab min kalimatay ni tahkikan walakin takdiran. So hindi siya binubuo ng dalawang salita, pero sa pamagitan ng takdir, ng context nito o yung kumbaga yung kanyang pagkakabuo, li'annakum fiha damirun mustatir. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan pa. Naalala niyo yung damirun mustatir? Damir, pronoun na muttasil yun, nakadikit. Mustatir, implied. Mustatir, hindi siya binabanggit dun sa salita, pero alam mong merong tinutukoy na tao. At kapag kum, alam mo ang damir dito ay anta, ikaw, na kinakausap niya o sino pa man na kinakausap niya, kum. Kaya ito, kung tutuusin, kaya ito, murakkab pa rin na matuturing, di ba? Isang salita lang siya, pero maaari siya maunawaan bilang kum anta. May anta, pero hindi na siya sinama. Nakatago na siya. Nakatago na siya. Gayun din, al-mufidu, ibig sabihin ng mufid, may kahulugan. May kahulugan. Sa tatlo na, di ba? Laft, ibig sabihin, pananalita ng dila. Murakkab, meron siyang format, merong syntax. At mufidu bilwad'i, merong kahulugan. Al-muradu bil mufidu ma afada as-sami'a bihaytu la yatashawwaf ba'dahu ila ghairihi. Mufid, ibig sabihin, hindi mapagkakamalian ng nakarinig kung ano yung narinig niya. Meron siyang agad na pangunawa kung ano pala yung sinasabi sa kanya. Yun ang mufid. Kaya ngayon kanina yung hal, bukod sa hindi siya murakkab, hindi rin siya mufid. Yung tanong mo lang hal, parang nagtanong ka lang ng mga ganung bagay, o hindi siya talaga, pero hindi pala applicable yung ha. Kasi sa Tagalog, pag sinabi mong ha, nagtatanong ka na nun may kahulugan siya eh. Pero yung hal kasi, wala kasi translation sa Tagalog yung hal. Basta yun na lang muna yung sample natin. Yung hal, isa pang katulad niya na salita sa Arabic, yung Di ba? Yung Halimbawa, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hindi mo ba nakita? Alam tara? So may pareho silang kahulugan, yung ha tsaka So yung mufid, so meron siyang kahulugan at naiintindihan ito agad ng nakakarinig. La yatashawwaf ba'duhu ila ghairihi. Na wala na siyang ibang pag-unawa dito. Kumbaga, yun na yun. Pero syempre, maaaring ang magkakaroon pa rin ng ibang kahulugan, pero more or less, may kahulugan siya. Faida kulta, najahat talibu. Pag sinabi mo najahat talibu, sulat nyo ito, dictionary. Najaha,
Ibig sabihin, nagtagumpay o nakapasa. Najaha, nakapasa. At kabaligtaran nito, ng najaha, rasiba. Kaya nga yung estudyante na nakapasa, ang ismun fa'il nito ay najih. At kapag bumagsak, rasib. Kaya sama ng pangalan ni Rasib. Alam kaya niya yun, yung kahulugan ng pangalan niya. Rasib, ibig sabihin bumagsak, lagpak, palakol. Kumbaga, tigsi 70 yung mga grade niya, tigsi 60 pa minsan. Inadjahat talibu, kapag nakapasa ang estudyante, hada murakkabun lasyak. Ito ay murakkab, binubuo ng dalawa o mahigit pa na salita. Tatlo nga ito eh. In, najaha at talibu. Yung in dito, harf. Yung najaha, ano yung najaha? Fi'il, verb. Tama. Ang talibu, noun, isim. Kasi merong tatlong uri ng salita. Matatalakay pa natin yun, pero unahin na nating daanan din ngayon. Unahin natin yung noun. Yung noun, yung tinatawag na isim, ito na yung pangalan ng mga bagay-bagay. Kotse, cellphone, at yun yung tinatawag ng mga common noun. Merong tinatawag ng mga proper noun, ito na yung mga pangalan talaga ng tao. Muhammad, Ahmad, mga ganung pangalan. Allah, proper noun yun. Verb, yung verb, maaari siyang past tense, present tense, o pautos sa Arabic. At syempre, maaari rin katulad ng noun. Ang noun pwedeng maging singular at plural, di ba? Sa verb sa Arabic, yung mga fi'il, pwede rin maging plural at pwede rin maging singular. At meron pang tinatawag na dual. At syempre, maaari mangyari, depende sa kung sino yung kinakausap o tinutukoy. Ito ba ay first person, tinutukoy niya yung sarili niya? Bawa sasabihin niya ako. O second person, ikaw. Third person, yung pinag-uusapan nyo, siya. At syempre yung mga harf, ibig sabihin mga letters lang sila o salita na walang intrinsic na kahulugan, pero magkakaroon ng kahulugan depende sa context. Ngayon, itong salita na ito, inadjahat talibu, kapag nakapasang estudyante, ito ay murakkab. Pero ito ba ay speech? Ito ba ay kalam? Kasi tatlo, di ba? Ito ay dapat laf, ito ay murakkab, ito ay mufid. La syakka na ito raw ay murakkab. So ito nga libro natin na ito, ang author nito si Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. So biro niya, scholar yun, pero dalubhasa rin siya sa Arabic language. Ganito talaga dapat. Kasi ugat ng ating pag-unawa sa relihiyon ang Arabic language, insyaallah. Source natin. Hada murakkabun la syak. Walang duda na ito yung murakkab. Fihi, in, najaha, at talibu. So nandito yung tatlong salita. In, najaha, at talibu. Salaso kalimat. Tatlong salita. Lakinnahu lam yufid. Pero sa totoo lang, hindi siya mufid. Wala siyang kahulugan na kompleto. Intindihan nyo? Kasi di ba ang sabi lang, kapag nakapasa ang estudyante, ano ngayon? Anong mangyayari pagkatapos niya makapasa? So, ibig sabihin, hindi siya mufid, hindi kinumpleto. Hindi kinumpleto. Bawa, samantalang kung sinabi niya, tinugtungan pa niya ito ng magiging resulta, halimbawa, kapag nakapasa siya, magiging kumpleto yung sentence, magiging mufid. Fasami'u, idha qulta lahu, innadjahat talibu, fasawfa yatashawwaf. Kasi kapag merong nakarinig nito, sinabi mo sa kanya, innadjahat talibu. Kapag nakapasa yung estudyante, malilito siya. Hindi niya alam ano ba yung pinagsasabi mo. Bawa si Rashid, nasabihan niya ako ng ganitong salita. Innadjahat talibu. Tapos bigla na siyang tumalikod. Magdududa ako. Sisapian na naman to. Diba? Hindi kompleto yung sentence.
Dahil dito, matuturing ba siyang kalam o hindi? Matuturing ba ito na speech o hindi? Speech ba ito o hindi? Ito ay laft kasi sinasabi ko, naririnig ninyo. Ito ay murakkab, meron siyang 3 salita. Pero ito ba ay mufid? Sabi nga dyan, hindi, di ba? Therefore, hindi siya salita. Hindi siya speech na may ituturing. Hindi siya speech na may ituturing. Ngayon tatanong nyo, anong kinalaman nito sa pinag-aaralan natin sa Quran? Ba't kailangan pa pag-aaralan yan? Di ba masyado malalim na yan? Ang kinalaman nito sa Quran, ang Quran hindi ganito magsalita. Ang Quran, kapag si Allah may sinabi sa Quran, kumpleto. Walang bitin. Walang bitin. Ito bitin eh. Innajhat talibu, kapag nakapasa ang estudyante. Yung makakarinig dito, yatashawaf, malilito. La yusamma hada kalaman. So therefore, hindi ito tinatawag na speech. Limada, bakit? Limada, ang ibig sabihin ng limada, bakit? Li'annahu lam yufid faidatan. La yatashawafu sami'u ba'daha ila gayriha. So itong bagay na ito ay hindi magdudulot ng pakinabang o impormasyon doon sa nakakarinig nito, na hindi na siya magdududa o magtataka anong kahulugan ng sinabi na ito. So ito nga ay magdudulot sa kanya ng kalituhan. Yung yung tashawuf na sinasabi. So hindi nga ito may tuturing na yung innajhat talibu, hindi siya may tuturing na kalam. Pero walaw kulta innajha Gulami Abdillahi At-Tayyib At-Tahir. Kalimatan kathira. So, meron isang sentence dito na sample. Ang daming salita. So, walang duda, ito ay laft at ito ay murakkab. Yakunu kalaman amla. Ito ba ay may tuturing na kalam o hindi? So, sabi dito, innajha gulami Abdillahi At-Tayyibi At-Tahiru. Abdullahi At-Tayyibu At-Tahiru. Kapag nakapasa daw ang anak ng anak ni Abdullah, si Abdullah na mabuti at dalisay. Ayan, sa translation pa lang malalaman nyo na. Ito ba ay kalam o hindi? Hindi pa rin. La yakunu kalaman. Limada, lianna sami lam yufid shay'an yakul. Wala siyang maintindihan sa sinabi. Walang complete na thought. Kaya nga sa English, di ba, o sa Tagalog, ang isang salita ay may tuturing na isang kompletong sentence kapag meron siyang isang buong impormasyon na ipinapahayag, hindi yung pira-piraso lang. So nga, yakulu a'tini faidata, al-faidata, idan labudda min faidatin la yatashawafu sami'u ba'daha ila shay'in. So dahil nga rito, kailangan na magkaroon dito ng faida na hindi pagkakamalian, hindi pagkakalituhan ng nakakarinig nito. Wala farka bayna an takuna al-faidatu jadidatan aw ma'lumatan. So dito sa pinag-uusapan natin sa grammar, walang pinagkaiba kung ang impormasyon na ipinapahayag mo ay alam na ng kausap mo o hindi. Basta mahalaga, meron siyang kompletong impormasyon. Falaw kulta, as-sama'u fawqana. Ang langit ay nasa ibabaw natin. Ang langit ay nasa ibabaw natin. Alam na natin itong lahat, di ba? Ikaw, Choco, alam mo ba to? Ang langit ay nasa ibabaw. O, alam ni Choco. Kanakalaman, ito ba ay kalam o hindi? Ang langit ay nasa ibabaw natin. Ito ay salita. Ito ay may tuturing na speech. Kasi kompleto na ito. Wala nang, kumbaga walang kulang o kompleto na siya na kahit dugtungan mo man siya o hindi, kompleto na ang sentence. At as-sama'u fawqana, ang langit ay nasa ibabaw natin. Ito'y pananalita, kanakalaman, ma'annahu ma'lumun. Ito'y pananalita, kahit ito'y obvious na at alam na ng lahat. Al-ardu tahtana, ang lupa daw ay nasa ilalim natin, kalamun mufid. Ito ay kalam din na mufid. Dahil nga, ka'annana wal ma'u min hawlina qawmun julusun hawlahum ma'un. Na mufid ito na katulad ng tubig na nasa paligid natin
na obvious ito katulad ng kung paano ito nakikilala ng mga tao na nakatira sa paligid nila na nasa paligid nila ang tubig. So yun ay obvious na pero kalam pa rin ito. Kalamun mufidun ma'an na hada tahsilun hasil. Idha kana al-ma'u hawlakum fa antum julusun hawlal ma'. So dito sa linya na ito ng tula, so nga sinasabi na kung ang tubig ay nasa paligid ninyo, ibig sabihin kayo ay napapaligiran ng tubig. Pinaligtad lang yung sentence. At syempre, al-mufidu bil-wad'i, ito na yung pang-apat na kahulugan. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil-wad'i. Murado bil-wad'i amran. So meron daw dalawang kahulugan ang wad dito. Al-ula, al-awwal, an yakuna al-wadi'u lahu qasidan wad'ahu. Fakharaja bidhalika kalamus sakran wal majnun wan naim wal hadi. So dapat daw yung nagsasalita ay sinasadya niya yung kanyang sinasabi. Kaya hindi raw kalam ang anumang sasabihin ng lasing, ng baliw, ng tulog, o ng, kumbaga, yung hadi, yung parang parang ulyanin, ganon. Hada la yusamma kalaman. Sa grammar hada la yusamma kalaman. Pero syempre kapag yung lasing nagsalita, may maintindihan ka rin naman minsan sa sinasabi niya, di ba? Pero sa grammar, hindi siya kalam. Lian na wadi'ahu laysa qasidan lahu. Dahil yung nagsasalita nito, hindi niya sinasadya yung kanyang sinasabi. Thaniyan, athani, an yakuna al-wadi'ul arabi. Falaw ja'ana kalamun yufidu faidatan la yatashawwafu as-sami'u ba'daha ila shay'in lakinnal araba la yafhamunahu fa innahu la yusamma kalaman. So hindi kalam ang salita ng hindi nagsasadya sa kanyang pananalita tulad ng lasing at hindi rin may tuturing na kalam. Siyempre sa Arabic grammar, ang anumang pananalita na hindi naman Arabic. Okay? Halimbawa yung Arabo, kinausap mo ng kompletong English, para sa kanya hindi yun kalam, hindi yung pananalita. Hindi nga niya naintindihan eh. Hindi nga niya naintindihan. Parang tayo, kambing. Para sa atin, hindi yun kalam kasi hindi rin natin naiintindihan. فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى كَلَامًا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالْوَدْءِ الْعَرَبِي بِمَعْنَى. Ito yung marapat na maging Arabic na mayroong kahulugan. أَنَّهُ مُطَابِقٌ لِلُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. Ito ay naisaayos ayon sa wikang Arabic. Wa illa lam yakun kalaman endan nahwiyin. At syempre ito ay hindi nga may tuturing na speech. Idan al-quyud arba'a. So apat ang quyud, ang criteria. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil-wad'i. La yakunu al-kalamu kalaman illa bihadihil quyudil arba'a. Ang anumang pananalita ay hindi may tuturing na pananalita kung wala itong apat na ito. So ito panghuli ngayong araw inshallah. Sa sample, idha qala qailun bismillahirrahmanirrahim. Kapag may nagsabi ng bismillahirrahmanirrahim, hal hada kalamun aw gayru kalamin? Ito ba ay may tuturing na kalam o hindi? So tingnan natin. Ito ba ay laf? So sinasabi ko na ito ngayon. Bismillahirrahmanirrahim. Lafz siya, di ba? Ito ba ay murakkab, binubuo ng dalawang salita o mahigit pa? Oo. Ilang salita meron dito? Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. 4 na salita. Ito ba ay mufid? May kahulugan? Meron. Sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin. O kung sa mas specific na kahulugan, sa ngalan ni Allah, ang maawain sa lahat ng mga nilikha at maawain sa lahat ng mananampalataya at maawain sa mga mananampalataya. So ito ay mufid. Pero ito ay may may wad. Kasi sinasabi ito ng tao sa wikang Arabic. Hal huwa murakkabun min kalimataini fa aktara hakikatan aw takdiran. Ito ay takdiran.
Kumbaga, meron itong kahulugan na takdir, katulad nung nabanggit natin kanina. Walihada law taqul, ar-rajulu al-kadiru al-bari'u al-fahim. Ang lalaki na may kakayanan at nakakaintindi. Ta'ti bi awsafin adidatin la yusamma hada kalaman hatta ta'ti bi syai'il mufid. So hindi ito may tuturing na kalam. Kasi sinabi lang niya, ang lalaki na may kakayanan, matapang at nakakaunawa. E ano ngayon? Yun yung sunod na tanong. So, lianna sami la yazalu yatatalla'u aw yatashawwafu ila shay'in. Hindi niya, yung nakarinig, hindi niya ito mauunawaan ng lubos. So, ito yung panimula dito, alhamdulillah. So, susunod na dito yung aksamul kalam. Ito na yung parts of speech na mas matatalakay pa natin. Kasi dito, makikilala natin kung yung salita ba ay noun o verb at mas maintindihan natin sila, insyaAllah. Kasi sa totoo niyan, ang mga noun nanggaling lahat sa verb sa Arabic. Ang root word niya, verb. Halimbawa, yung fa'ala, anong ibig sabihin ng fa'ala? Ginawa niya. Yung fa'il, noun siya, pero nanggaling lang din siya sa fa'ala. At iba pang mga katulad nito, inshallah na makatulong sa atin para makaunawa ng Quran. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.